good day mga kasolar at mga ka-DIY. I-update ko kayo dito sa ating ATS relay na ikinabit dito sa hybrid on-grid na Solis 6,000 watts. Ito po yung relay natin. Ang relay natin connected na conductor dito sa ibaba sa tow 1 and tow 3 ay ang ating backup load. And then dito ang ating load. Ito yung connected sa electrical appliances natin. And then itong white na conductor natin, ito ang connected sa grid side ng ating hybrid on-grid. Okay, ulitin ko. Yung conductor na blue, ito yung connected sa backup load or backup side ng ating hybrid on-grid. Yung white na conductor, ito yung connected sa grid side or connected sa grid ng ating hybrid on-grid. Yung black na conductor natin, ito yung connected sa ating load or sa mga appliances natin. Ito yung connected sa pole is tow 1 and tow 3. Yung grid side is tow 1 and tow 4. And then ang ating harvest from solar DC is i-convert na AC. And then ito na yung power natin. 400 watts or 407. Okay. 411. 408. And then yung backup load natin or backup side is ang voltage ay 232.5 volts. 59.7 hertz yung frequency. And then ang ating solar power na na-harvest is 693 watts. And then dito sa ating DU or grid ay 0. Wala tayong na-import. And then ang load natin is 380 watts. And then yung sobrang power natin from solar power, i-convert ni hybrid on-grid na 48 volts sa DC, cha-charge na yung ating battery. 224 watts. Ang oras po natin, 7:23 or around 7 o'clock in the morning. And then ating DU, ito yung power natin from DU. Yan yung idle na pumapasok dito sa ating power voltmeter. Pero kung makikita nyo dito sa ating monitoring platform natin nandito sa ating cellphone is 0 import. Wala tayong ini-import na power. Meron tayong na-import na power is 1.5 kilowatt hour. Yan po yung ginamit natin kanina nung wala pang solar power o wala pa tayo na-harvest. Ngayon, i-demo ko sa inyo dito yung ATS natin. Ang gagawin natin, ipa-power off natin yung ating DU. Yung main circuit breaker natin na connected sa DU at from meter nung DU ay pa-power off natin, switch off natin. And then, i-check natin dito yung ATS na magta-transfer doon sa backup side or backup load nung hybrid on-grid natin na kukuha ng power sa ating battery. Yung battery natin, ito. Ang battery natin is prismatic lithium-ion phosphate na 15 pieces, 48 volts. 15 pieces na 3.2 volts, 100 ampere hour. Yung 15 pieces natin is series. Dito, ipakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo, yung power na nako-consume natin dito. Once na nag-power interruption si DU, yung power na binibigay ng solar power natin or ni hybrid on-grid
from PB, mawawala or magta-transfer dito sa backup side or backup load natin. And then yung ating battery ay charging. Once na nag-brown out or nag-power interruption si Dio, yung charging niya, mag-i-stop ang charging natin. Ang gagawin ni battery, siya yung magsusupply dito sa ating hybrid on-grid. Yung 48 volts natin is i-convert niya 220 volts AC. And then, dito na yung ating power sa backup load. And then, pupunta rito sa relay natin. And then, itatransfer niya dito sa ating load from backup side ng hybrid natin. Okay, ang gagawin natin, ipa-power off natin yung ating DU main circuit breaker. Ayan po yung ano natin, yung power voltmeter na connected sa DU. Siya yung nagme-measure ng ano natin, power. Ang ating electrical appliances or load ay hindi kumukuha sa DU. Ayan. Ang kinukuha natin, yung sa solar natin, sa hybrid on-grid natin, from solar power natin. And then dito ipakikita ko sa inyo na itong relay natin is walang interrupt or hindi siya kukurap once na nag-brown out. Okay, dito tayo sa battery. Ayan yung battery natin. Charging. Okay, ipa-power off natin o isa-shutdown natin yung ating main circuit breaker from DU. Okay, ang naka-open sa atin is yung ating ang oras natin is 7:32 and then naka-open yung smart TV natin. Ipa-power off natin. And then yung mga ating lighting is naka-open. Okay. I-test natin yung ating relay. I-test natin yung relay natin o yung ating ginawang ATS. Okay. Sa-shutdown natin o power off yung main circuit breaker ng ating DU. 1, 2, 3. Open yung ating mga ilaw. And then, dito patay na yung ating DU or power voltmeter from DU is power off na. Meaning, wala ng power yung pumapasok from DU. Hindi na nagbibigay ng power yung DU natin. Switch off na yung kanyang AC main circuit breaker. And then dito, wala na tayong power from grid side ng hybrid on-grid natin. Ayan, may indication na wala na tayong grid. Naka-yellow alarm yung ating power indicator. Yung power indicator natin dito, ayan, once na nag-blue, meaning may AC, hindi or grid. And then pag yellow, naka-alarm, meaning wala tayong DU or grid. Yung ating battery is charging from solar or PV. Ayan. Meron tayo na harvest na 845 watts. And then, yung grid side natin, yung
connected sa load ay wala nang nare-reading na power. Ang hybrid on-grid natin is nagbibigay ng power sa backup side or backup load or emergency load. And then, nagcha-charge ng 235 watts from PV or from solar power natin. And then yung load natin na electrical appliances na 355 watts dito kanina sa hybrid on-grid natin. Nandito na sa backup load or backup side. Ayan, 353.7 watts. Ang frequency is 61 Hz, 228.8 volts, and merong 2.35 or 2.3 ampere or merong 2.3 ampere at merong 0.66 na power factor. Ayan, makikita nyo naka-fault. Nawala yung ating grid. Oras natin is 7:37 ng umaga. Ay, pakita ko na sa inyo yung ating relay o ATS. Ang gagawin natin, ipapower on natin yung ating DU. Ayun. Nag-click yung ating relay. And then wait natin mag-power on si hybrid on-grid. And then wait natin mag-blue yung ating power indicator na indication na meron na tayong AC na nakasupply dito sa ating hybrid on-grid. Ayun, yung grid side natin o yung load natin sa bahay. And then yung backup side natin is off na. Dahil meron na tayong DU. Kaya yung ating grid side is naka-power on na. And then, meron na tayong grid. Blue na yung ating indicator dito. And bumalik na yung power natin na from backup side na 300. And then, yung power natin from backup side na 355 watts kanina. And then, nandito na yung ating power sa grid side. Yan yung grid side natin sa load. Wala na yung current, yung amperes, and then wala na yung
watts. And then, nandito na yung ating power sa grid side. Yan yung grid side natin sa load. Then, ito ay naka-off na. Dahil yung relay natin is meron ng supply from DU. And then, nag-transfer na yung grid side natin dito sa load side natin, sa load. And then, yung ating backup side or backup load is nag-idle na. Cha-charge yung battery ng 357 watts. Okay, maglo-load tayo. Electric kettle. Yung electric kettle natin is 1,800 watts. Ito po, yung 1,800 watts na electric kettle. And then yung ating power from solar PV natin, solar power, 700 or 800 watts. And then wala tayong import sa DU. Ang grid side natin or load natin sa bahay is 1,840 watts. Yung battery natin is nagbibigay ng 1,153 watts. And then sa DU is wala pa rin tayong kinukuha. Dahil lang nagsusupport o nagsusupply sa ating kakulangan from solar PV natin para i-supply sa load natin ay galing sa ating battery. Pa-power off ko yung ating electric kettle. Okay, dito tayo sa battery. Ayan yung battery natin. Charging. At nag-power off tayo ng load. Yung electric kettle natin. Okay, thank you po. At na-share ko sa inyo yung ATS natin na install natin sa ating hybrid on-grid solar inverter. Okay, thank you po.